Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, sumatin po ang biyaya at kapayapaan mula sa ating Diyos Ama at sa ating Panginoong Kristo. Binabati po natin ang ating mga kaibigan na patuloy po sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. Ito po programang Apostolic Back to the Bible kung saan po ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan. Muli ito po inikot at si Padre Ariel Ibarra na pumapati po sa inyo ng isang magandang gabi. At bago po tayo mag-umpisa, pagamat hindi po natin kasama ang ating Pastor Jeff, ay siya po ay mayroong pasok, ay bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay dadaan sa mga pagbati. Bati po natin ang ating mga kapatiran dito po sa Kaibiga, Magbagin, sa pangunan ng ating Pastor Jeff Aspi, sa kanyang may bahay. Biyabati rin natin ang ating mga kapatiran dyan sa Santo Niño, Bulacan, sa pangungunan ni Brother Edwin Durumal, and Brother B-Boy Alones, at kina Sister Betty Alones, at lahat po ng mga trabador dyan, at kina Brother Raymond Resurrection, at kina Sister Jenny Fuertes, sa may bahay ni Brother Raymond Resurrection, at din kina Brother Jose Mercado. At sa lahat po na ating mga kapatiran dyan, Brother Jenny, pinabati po natin sila ng isang magandang gabi. Palain po kayo lahat ng ating Panginoong Kristo. At pinabati rin po natin ang family Bayon, family Durumal, family Juan, dyan sa Kaibiga, Sister Roda Durumal, na pag-usupay-bay, kay na Brother Nelson Durumal, sa lahat po na ating mga elders, kay na Brother Ruben Bayon, palais na natin Panginoon Kristo. At hindi, binabati rin po natin ang ating mga kapatid dyan sa Bulacan, kay na Sister Arlene Guevara, at sa ating mga pamangkin, at kay na Brother Art, sa aking bayaw, at din kay Sister Ariela dyan sa Dubai, kay Brother Aaron, Brother Arvin, dyan po sa lahat ng ating mga kapatiran, at kay na Brother Norvin Saren, sa kanyang bahay, at ang family Ayag dyan sa Valenzuela, at din kay Brother Enrile dyan sa Valenzuela. Pinabati natin siya ng isang magandang gabi. At pinabati rin natin ating mga kapatiran dyan sa Cavite, kay Brother Joel Haspi, sa pamilya ng ating Pastor Jeff at sa kanyang tatay dyan sa Cavite. At pagkalain po kayo ng ating Panginoong Kristo. Happy listening po sa inyo ngayong gabi. Sa lahat po na sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible, ay magpalain po tayo ng Panginoong Kristo. Amen. Ay tatalakayin po natin mga kaibigan at mga kapatid ang tungkol po sa mahalaga ba ang reliyon o mahalaga ba ang ano bang mahalaga, reliyon ba o relasyon sa ating Panginoon? At ano po ba ang mga Diyos-Diyosan? Narapat bang sampahin natin ang mga Diyos-Diyosan, mga kaibigan at mga kapatid? So, ayon po sa banal na kasulatan, mga kaibigan, ay unahin po natin siguro yung mahalaga ba ang reliyon o religion or relasyon. Kasi nga, ang paniniwala po ng iba ay hindi na kailangan ng religion, kundi ang kailangan ay relasyon sa Panginoon. So sa banal na kasulatan mga kaibigan ay kailangan po parehas ang reliyon at relasyon mga kaibigan at mga kapatid. Sapagkat kung wala po tayong religion ay wala rin po tayong relasyon sa ating Panginoon. Napakalaga po mga kaibigan. May sa banal na kasulatan ba ay meron bang religion? Tingnan po natin mga kaibigan. Dito po sa aklat ng Santiago 1 at ang bersikulo po ay 26 hanggang 27. Ito po ang ating matutunghayan mga kaibigan at mga kapatid. Kung ang sino man ay nag-iisip na siya'y reliyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi ninadaya ang kanyang puso, ang reliyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Ang dalisay na reliyon at walang dungi sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: nalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapigatian
at pag-ingatang walang dungis ang kanilang sarili sa sanlibutan. Meron po mga kaibigan na tinutukoy po sa Biblia na reliyon na walang kabuluhan at meron din pong tutukoy na reliyon na dalisay na reliyon, mga kaibigan at mga kapatid. So maliwanag sa banal na kasulatan, kailangan talaga ng tao na reliyon dahil mga kaibigan, nakalagay po sa Bible ay may dalisay na reliyon, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, maalaga po ba ang religion, mga kaibigan, sa mga tao? No? Kasi lagi natin naririnig sa social media, dyan, sa FB Live, na hindi na kailangan ng religion. Kundi ang kailangan ng tao, relasyon, mga kaibigan at mga kapatid. Ayan po, pag-aralan po natin, saan po ba nanggaling yung salitang religion, mga kaibigan? No? Kasi sa Greek word, ang salitang religion, ito po ay tinatawag na treskia. Ang treskia po, ang kahulugan po ay ito po yung worship or pagsamba. So, ang religion pala mga kaibigan, ang kahulugan, ito po ay pagsamba, mga kaibigan at mga kapatid. Kung wala po tayong religion, wala rin po tayong pagsamba sa ating Panginoon, sapagkat ang pagsamba po ay napakahalaga po sa harapan ng ating Panginoon. Paano po ba natin sasambahin ang ating isang Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, ayon sa katuruan ng ating Panginoong Jesucristo? Pakinggan niyo po sa aklat ng 1:4 at ang bersikulo po ay 23. Ito po ang sabi, mga kaibigan at mga kapatid. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga nasa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. So ang pagsamba pala mga kaibigan sa ating Diyos, dahil ang Diyos po natin ay Espiritu, sasambahin po natin siya sa Espiritu at sa katotohanan, mga kaibigan at mga kapatid. No? Kaya kailangan po natin yung religion, dahil ang religion po, ang kahulugan po sa Greek ay treskia. Ito po ay nangangahulugan na isa pong pagsamba, mga kaibigan at mga kapatid. Kailangan din po natin ng relasyon sa Diyos, mga kaibigan. Kasi nga, hindi pwede na wala po tayong relasyon sa Diyos. Ang Diyos po, siya po ang ating Ama at tayo po ang Kanyang mga anak. Hindi naman po pwede na yung Ama ay walang relasyon sa Kanyang anak, mga kaibigan at mga kapatid. Napakahalaga po ang ating relasyon sa ating Diyos, sapagkat ang relasyon po natin sa Diyos, doon po ay makakatawag po tayo sa Kanya kung tayo po ay mayroong mga problema, mga kaibigan at mga kapatid. Pakinggan po natin sa aklat po ng 1:1 at ang bersikulo po ay 12. Ito po ang sabi. Datapwat ang lahat ng sa Kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila na karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatwid bagay ang mga nagsisampalataya sa Kanyang pangalan. Dahil tayo po ay nagsisampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos, tayo po ay may karapatang tawaging mga anak ng Diyos. Yun po ang pagkarelasyon po natin sa Diyos. Ang Diyos po, siya po ang ating Ama. Tayo po ang Kanyang mga anak, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Kaya napakahalaga po na meron po tayong relasyon sa ating Diyos bilang isang anak. Hindi naman pwede na tayo po yung isang anak, wala po tayong relasyon sa ating Ama, mga kaibigan at mga kapatid. At dahil meron po tayong relasyon sa ating Diyos, mga kaibigan, obligasyon din po natin na sundin
ang kanyang mga utos, mga kaibigan at mga kapatid. Pakinggan po natin sa aklat ng Ecclesiastes. Ano po ang bahayag ng banal na kasulatan sa 12:13 ng Ecclesiastes? Ito po ang sabi ng Biblia. Ito ang wakas ng banay, lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yung tao, mga kaibigan, na anak ng Diyos ay kailangan niyang matakot sa Diyos, sundin ang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Bilang tayo po ay may relasyon po sa Diyos, mga kaibigan, kailangan din po natin na tayo po ay lumakad sa pag-ibig. Sapagkat ang ating Diyos, siya po ay Diyos ng pag-ibig, mga kaibigan at mga kapatid. Pakinggan po natin sa aklat ng Efeso 5. Ano po ang pahayag ng banal na kasulatan, mga kaibigan at mga kapatid? Sa kapitulo 1 at ang bersikulo po ay 5, versikulo 1 hanggang 2, sabi rito, kayo nga magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal at magsilakad kayo sa pag-ibig, gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo at ibinigay sa atin ang kanyang sarili na hain at handog sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. Maliwanag po, mga kaibigan, sabi po rito ay tayo ay magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na minamahal na magsilakad kayo sa pag-ibig. Mga kaibigan, napakalaga po na bilang tayo po ay mayroon pong relasyon sa Diyos, tayo po, mga kaibigan, kailangan lumakad din sa pag-ibig, mga kaibigan at mga kapatid. No, dahil ang Diyos po natin ay pag-ibig, meron po tayong relasyon sa Diyos, kailangan kung paano po ang lakad ng Diyos, ganun din po, mga kaibigan, ang ating gagawin. Ano pa po, mga kaibigan, bilang isang anak ng Diyos? Ano po ang dapat nating gawin, mga kaibigan at mga kapatid, bilang tayo po ay mayroong pong relasyon sa ating Diyos? Pakinggan niyo po sa aklat po ng Mateo sa 5 at ang bersikulo po ay 48. Ang sabi po rito ay ganito, kayo nga'y mangagpakasakdal na gaya ng inyong ama sa sangkalangitan na sakdal. So, kailangan din, mga kaibigan, dahil meron kang relasyon sa Diyos, kailangan po natin na tayo po ay maging sakdal na gaya ng ating ama na sakdal, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Kaya napakahalaga po ang relasyon, ang religion, mga kaibigan, napakahalaga po niyan sapagkat kung wala po kayong religion, wala po kayong pagsamba. Ang kahulugan kasi ng religion sa Greek word ay treskia, mga kaibigan, na ang ibig sabihin po ay worship, ceremonial worship, mga kaibigan. Ito po ay pagsamba sa ating Panginoon. Sabi ng iba, hindi na kailangan ng religion. Kung hindi na po kailangan ng religion, hindi na rin po kailangan ng pagsamba, mga kaibigan at mga kapatid. Sapagkat ang kahulugan po ng religion, yun po ay pagsamba o ceremonial worship, mga kaibigan, no, at mga kapatid. Kaya mahalaga parehas ang relasyon natin sa Diyos at ang religion, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, mga kaibigan, tunghayan po natin ang isa pa pong mga katanungan ayon po sa banal na kasulatan. Ano po ba ang mga Diyos-Diyusan? Bakit po ba tayo, mga kaibigan, hindi lamang po kami ang tutol sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan? Marami rin pong mga religion o organisasyon na tutol po sila sa mga Diyos-Diyusan, mga kaibigan at mga kapatid. Sapagkat ito po ay batay sa banal na kasulatan. Pakinggan niyo po sa aklat ng Exodo 20, doon pa lang po sa 10 utos ay ipinagbabawal na po ang mga paggawa ng mga Diyos-Diyusan, mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Pakinggan po natin ang pahayag po sa Exodo 20 at ang bersikulo po ay 1. Ito po ang sabi.
At sinalita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Egypto, sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Sa 20 verse 3, sabi ng Diyos, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ayaw po ng Diyos, mga kaibigan, na meron po tayong kikilalanin ibang Diyos sa harap niya. Tuloy po natin hanggang sa 4. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibabaw ng lupa o nasa tubig, nasa ilalim ng lupa. Mga kaibigan, sabi po huwag kang gagawa ng larawang inanyuan na alimang kawangis na nasa langit, nasa ibabaw ng lupa, o nasa ilalim ng lupa. Ipinagbabawal po yan, mga kaibigan at mga kapatid. Yung gagawa pa lang, pinagbabawal na. Paano pa kaya kung yung bagay na pinagbabawal na gawin natin, sasambahin pa natin? Mga kaibigan at mga, kung gagawa pa lang po, bawal na, huwag kayong gagawa ng larawang inanyuan. Yung paggawa pa lang, mga kaibigan, pinagbabawal na po ng ating Panginoon. Yung pa kaya na sasambahin natin yung ginawa natin, tuloy po natin, mga kaibigan. Sa 5, huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin, na aking ninadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na saling lahi ng mga napupuot sa akin, mga kaibigan. Pagka tayo po ay gagawa ng larawang inanyuan, halimbawa po yung larawang inanyuan sa langit, sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng lupa, yan po ay pinagbabawal po ng ating Panginoong Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Sabi niya, huwag niyo silang yuyukuran o paglilingkuran man. Mga kaibigan, pangin naman po, hindi naman ata maganda na ikaw ang gumawa sa larawang inanyuan. Ikaw ang gumawa sa kanya, at least na siya ang sasamba sa'yo, ikaw pa ang sumamba sa kanya. Mga kaibigan, isa po yan kasinungalingan, mga kaibigan at mga kapatid. Tayo ang gagawa sa larawang inanyuan, tapos tayo ang gumawa doon, tapos tayo ang sasamba. Parang baliktad, mga kaibigan. Hindi naman po pwede na gagawa po tayo ng upuan, ang upuan ng uupo sa atin, mga kaibigan at mga kapatid. No? O kaya gagawa po tayo ng sasakyan, ang sasakyan yung sasakay sa atin. Hindi po ganun, mga kaibigan at mga kapatid. Dahil tayo po ay ginawa ng tunay na Diyos, narapat lang po, mga kaibigan, na tayo po ang sasamba sa Diyos. Dahil siya po ang may gawa sa atin. Hindi po yung Diyos ang sasamba sa atin, mga kaibigan at mga kapatid. Nagkaroon na po ng baliktad, mga kaibigan. Yung ginawa ng tao, yun pa ang sasambahin ng tao. Mga kaibigan at mga kapatid. Yun po ay isang kasinungalingan. Yun po ay pahayag ni Apostol Pablo. Painggan nyo, mga kaibigan. Sa aklat ng Roma 1 at ang bersikulo po ay 23. Painggan po natin. At pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira ng isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may 4 na paa at ang mga nagsisigapang. Dahil dito'y sa karumihan ng mga pita ng kanilang mga puso, ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili. At 25, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman siya nawa. Naging baligtad na po ang tao, mga kaibigan.
pinalitan nila ng kasinungalingan ang Diyos ng katotohanan. Kasi ang Diyos po natin katotohanan eh. Pinalitan po nila yung Diyos ng katotohanan ng kasinungalingan. Bakit? Sila'y nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa lumalang. Yung lumalang, hindi nila sinamba. Pero yung nilalang nila, yun ang sinamba nila. Mga kaibigan at mga kapatid. Yun po mga kaibigan, kung tayo po isang magulang, no, ang kikilalanin ng ating anak, ibang magulang, masakit din sa ating yung mga kaibigan. Kung yung ating Diyos, mga kaibigan, kung tayo po ay lalagay sa damdamin ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, masasaktan din po kayo na kayo ang Diyos. Tapos yung ginawa ninyo, gagawa ng ibang Diyos, doon siya sasampa. Masakit po yun bilang sa isang tunay na Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Mag-iinag po ang ating Diyos, mga kaibigan. At tayo po ang lalagay sa kalagayan ng ating Diyos na tayo ang Diyos na lumalang sa tao, pero ang tao, hindi kanya sinamba. Gumawa siya ng sariling Diyos para ito'y kanyang sabay. Masakit po yun para sa ating Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon, ano po ginawa ng tao? At pinenta nila ang kaluwalhatian ng Diyos ng hindi nasisira. Ang kaluwalhatian po kasi ng Diyos, hindi po yung nasisira. Ginawa po nila, mga kaibigan, pinalitan po nila ng mga larawan ng tao na nasisira. Mga kaibigan at mga kapatid. No? Ano po ba yung mga larawan ng tao? Mga kaibigan at mga kapatid, yan po yung mga remoto. Sino man yung mga tao na yan, yan ba'y mga apostol, yan man ay mga banal para sa mga tao, pinagbabawal po ng Diyos yan, mga kaibigan at mga kapatid. Wala po tayong mapapala dyan, mga kaibigan, kung yan po ang ating paglilingkuran, sapagkat ang ating Diyos, siya po ay Espiritu. Kaya kinakailangan natin siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Hindi po tayo pwede sumamba sa kahoy. Hindi tayo pwede sumamba sa bato. Mga kaibigan, yung kahoy sa kabato, parehas lang po yan gawa ng Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, gawa rin po yan ng Diyos, mga kaibigan. At mga kapatid, bakit natin paglilingkuran yung bato? Saka yung kahoy, gawa rin ng Diyos yan. Dapat yung paglingkuran po natin, yung gumawa sa bato, saka yung gumawa sa kahoy. Yun ang dapat nating sampahin, mga kaibigan at mga kapatid. Painggan po natin ang aklat po ng, sabi rito sa Habakuk, Kapitulo 3, ano po ang payag ng banal na kasulatan, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya napakahalaga po na malaman po natin ang katotohanan, mga kaibigan at mga kapatid. Dahil ang mga Diyos-Diyosan ay mahirap to, mga kaibigan, kung ito po ay makakapasok sa ating bahay, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya lagi po namin pinapaalala na ang Diyos-Diyusan hindi po ito makakapagligtas sa tao, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid, no? Painggan po natin ang Habakuk 2, at ang bersikulo po ay 18 hanggang 20. Painggan po natin. Anong napapakinabang ng larawang inanyuan na yaoy inanyuan ng manggagawang niyaon? Nang binubong larawan na tagapagturo ng mga kasinungalingan na tinitiwalaan ng nag-anyo sa kanya na gumagawa ng mga piping Diyos-Diyusan. Kalain yung mga kaibigan, baligtad, no? Yung gumawa sa kanya, mga kaibigan, yung pa yung nagtiwala doon sa kanyang ginawa. Naging baligtad po ang tao, mga kaibigan. At least na yung tao, siya ay magtiwala doon sa lumikha sa kanya, nagtiwala siya doon sa larawan na kanyang ginawa. Tawag po ng Biblia, yun po ay piping Diyos-Diyusan. Hindi po yun makakapagligtas sa atin. Tuloy po natin. Sa aba niya na nagsasabi sa kahoy, gumising ka. Sa piping bato, bumangon ka. Sabi niya sa kahoy, gumising ka. No? Sino po ba yung kahoy yung nakikita po natin sa simbahan? Tapos yung bato, no? Sabi niya sa bato, bumangon ka.
Magtuturo baga ito? Narito, nababalot ng pilak at ginto at walang hininga sa loob niyon. Ngunit ang Panginoon nasa kanyang banal na templo, tumatahimik ang buong lupa sa harap niya. Yung mga kaibigan, sasabihin niya sa kahoy, gumising ka. Sa piping bato, bumangon ka. Sabi ni Habakuk, ito ba'y makakapagligtas, mga kaibigan at mga kapatid? Sabi niya, bumangon ka at walang hininga sa loob niya. Ibig sabihin, mga kaibigan, yung kahoy at bato, wala po yung buhay sa kanyang sarili. Kaya nga, piping Diyos-Diyosan mabuti pa yung ipis, mabuti pa yung butik merong buhay sa kanyang sarili. Ito bato ito Ito ay kahoy. Hindi po ito makakapagligtas sa kaarawan ng paghuhukom, mga kaibigan at mga kapatid. At dahil dito ay napahamak pa ang Huda, mga kaibigan at mga kapatid, dahil sa mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga tao na hindi naman mga tunay na Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya dahil dito, ay napahamak po, mga kaibigan, ang Israel. Ang Huda ay napahamak dahil sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Mga kaibigan, ito po ay kasuklam-suklam sa ating Panginoong Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid. Kaya napakalaga po. Pakinggan niyo po sa aklat po ng Jeremias 2 at ang bersikulo po ay 27. Sabi rito, na nagsasabi sa kahoy, ikaw ay aking ama. Kita mo, mga kaibigan, sasabihin nila sa kahoy, ikaw ay aking ama. Sabihin ng mga tao, Papa Jesus, no? Ikaw ay aming ama. Tuloy natin. At sa bato ay ipinanganak mo ako. Si Mama Mary, no? Sa bato, ipinanganak niya ako. Sabi niya sa kahoy, ikaw ay aking ama. Sa bato, ipinanganak niya ako. Parang nalabas mag-asawa yung bato sa kahoy. Kasi sabi niya sa kahoy, ikaw ay aking ama. Sabi niya sa bato, ipinanganak niya ako. Hindi naman pwede yung mga kaibigan. Tuloy po natin. Sapagkat kanilang ipinihit ang kanilang likod sa akin. Sabihin, mga kaibigan, yung Israel, tumalikod sila No? Yung ginawa nilang Diyos-Diyosan, nakahoy na bato, yun po yung tinatawag nilang ama, yun po ang tinatawag nilang ina. Mga kaibigan, mga tuloy po natin. Sapagkat kanilang piniit ang kanilang likod sa akin, at hindi ang kanilang mukha. Ngunit sa panahon ng kanilang kabagabagan, ay sasabihin nila, ikaw ay bumangon at iligtas mo kami. No, pagdating po ng araw, pagdating ng mapanganib na bagay, sa Diyos pa rin sila lalapit Bakit? Kasi yung kanilang ginawang Diyos-Diyusan, hindi naman yung makakapagligtas sa kanila sa kaarawan ng paghukom. Tuloy pa po natin. Ngunit saan nandoon ang inyong mga Diyos na inyong ginawa para sa iyo? Sa kaarawan ng kababagan, mga kaibigan, sa kaarawan ng panganib, tatawag sila sa Diyos. Tatanungin naman sila ng Diyos. Nasaan yung mga Diyos na ginawa nito? Doon kayo nagtiwala. Pagdating ng panganib, sa akin kayo natawag. Kaya natanong dito sa 28, kung nasaan nandoon ang inyong mga Diyos na inyong ginawa para sa iyo, magsibangon sila. Sabi ng Diyos, sa panahon ng mga panganib at kabagabagan, nasaan ang inyong mga Diyos? Magsibangon sila. Kasi hindi nga makakapagligtas Mga kaibigan at mga kapatid, tuloy po natin. Kung sila'y makakapagligtas sa iyo sa panahon ng iyong kabagabagan. Sabi ng Panginoon Diyos, mga kaibigan, yung mga Diyos na inyong ginawa sa kaarawan ng kabagabagan, nasaan sila? No? Kasi hindi sila makakapagligtas sa inyo sa kaarawan ng kabagabagan. Ang tawag mo sa bato, siyang pinanganak mo ako, sabi mo sa bato. Tapos sabi mo sa kahoy, ikay aking ama. Pero pagdating sa kabagabagan na panahon, tatawagin mo pa rin yung tunay na Diyos Mga kaibigan, tuloy po natin. Sapagkat ayon sa bilang ng iyong mga bayan, gayon ang iyong mga Diyos o Huda. Kailain mo, mga kaibigan.
kung gaano karami ang bayan ng Huda, ganoon din po karami ang mga Diyos-Diyusan sa panahon po nila, mga kaibigan at mga kapatid. Lalo na po mga kaibigan, sa panahon po natin, no? Alam po sa panahon po natin, lalo na pong dumami ang mga Diyos-Diyusan, mga kaibigan at mga kapatid. Iniwan po nila ang tunay na Diyos. Ang Israel, iniwan nila ang tunay na Diyos, kaya ang Panginoon po ay naghinakit po sa kanila. Kaya pinayagan po ng Diyos na sila ay maalipin doon sa Babylonia ng 70 years, mga kaibigan at mga kapatid. Sapagkat ang mga Israelita, ang mga Huda, sila po ay maraming mga Diyos-Diyosan. Sabi po sa Jeremias, kung gaano karami ang bayan ng Huda, ganon din ang bilang ng kanilang mga Diyos-Diyosan, mga kaibigan at mga kapatid. Lalo na po sa panahon po natin, mga kaibigan at mga kapatid. Napakarami na pong mga Diyos-Diyosan. Marami na pong hindi naglingkod sa tunay na Diyos. Kaya naghihinakit po ang Diyos, mga kaibigan. Kaya may mga dumarating na panganib. Kaya meron dumarating na mga lindol. May dumarating na mga bagay na hindi natin inaasahan. Sapagkat mas inuna po nating sambahin ang mga Diyos-Diyosan na ating ginawa kaysa sa Diyos na gumawa sa atin. Yan po ang masakit, mga kaibigan at mga kapatid. Ano po ba ang mga Diyos-Diyosan na ito? Ayon po kay David, mga kaibigan. Sa aklat po ng Awit, 115 verse 4, ano po ang pahayag ng Biblia tungkol po sa mga Diyos-Diyusan? Ang kanilang mga Diyos-Diyusan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila ay may mga bibig, ngunit sila hindi nagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakakita. Sila ay may mga tenga, ngunit hindi sila nakaririnig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nakakatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakalakan. Ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngalangala. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. Yung mga Diyos-Diyosan, mga kaibigan, sila po ay may mga mata, hindi po sila nakakakita. Tapos doon ka magtitiwala. Hindi nga sila nakakakita. Yun ang aakay sa iyo sa katotohanan. Sabi ni Kristo, ang bulag, pag umakay sa kapwa bulag, pare sila mahulog sa hukay. Itong Diyos-Diyosan ito, bulag ito Hindi nga nakakakita mga kaibigan at mga kapatid. No? May tenga, hindi makarinig. May ilong, hindi makaamoy. Paano siya makakaamoy? Wala naman siyang buhay, mga kaibigan. May paa, hindi makalakad. Kawawa naman yung Diyos na ito. May paa, hindi makalakad, baldado. Kaya nga ginawa ng Diyos yung paa para ito ipanlakad. Ito, mayroong paa pero hindi makalakad, no? May kamay, hindi makatangan. Mayroon siyang kamay pero hindi siya makahawak. Pero tayo, mga kaibigan, kahit hindi tayo Diyos-Diyusan, hindi tayo Diyos na maliit, nakakahawak tayo. Ito, Diyos-Diyusan. Hindi makahawak, mga kaibigan. Ni nagsasalita man sila sa kanilang ngala-ngala. Paano ka ipag-pray ng bato? Ipanalangin mo kami makasalanan. Paano ka ipag-pray ng bato? Hindi nga nakakapagsalita, tapos ipapanalangin ka pa. Yun po ang malaking kalokohan, mga kaibigan. Yun po isang malaking kasinungalingan. Yun po ay malaking kalapastanganan sa Diyos, mga kaibigan. Kaya kung tayo po ay mananalangin, idirekta po natin sa ating Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid. Sabihin natin, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon, hanggang sa kami ay mamamatay. Amen. Paano ka ipapanalangin ng Diyos-Diyosan? Hindi nga makapagsalita. Ikaw ang marunong magsalita, dapat ikaw ang manalangin sa Diyos. Huwag mo iasa doon sa mga Diyos-Diyusan. Dahil yung mga Diyos-Diyusan na ito, hindi nga nakakapagsalita. Paano makakaabot ang panalangin mo sa Diyos? Mga kaibigan at mga kapatid, no? Kaya, napakahalaga na ating kilalangin ang tunay na Diyos. Bumalik po tayo doon sa tunay na Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Sapagkat kung hindi po tayo babalik sa ating tunay na Diyos,
katakot-takot na bagay po ang mangyayari po sa atin, mga kaibigan. Painggan niyo po ang aklat po ng Biblia dito po sa Kawikaan. Dito po sa 1, at ang bersikulo po ay 23. Painggan niyo po, mga kaibigan. Sabi rito ganito. Magsibalik kayo sa aking saway. Narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo, sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay at walang makinig, kundi inyong inuwi sa wala ang buo kong payo, at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo, at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at ang hapis ay dumating na sa inyo. Kung magagayoy tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Yan po, mga kaibigan, ang consequence pagka ang Diyos po ay ating tinalikuran. Mas sinamba pa natin yung mga gawa ng kamay ng tao. Mas pinaglingkuran pa natin yung gawa ng tao, mga kaibigan. Mas sinamba natin yung nilalang kaysa doon sa lumalang sa atin. Isa po yung malaking kasinungalingan, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, meron din pong warning si Moises, mga kaibigan, doon po sa mga Israelita. Hindi naman po mga ribulto, yung sinasamba ng mga tao sa panahon natin. Napakarami pa po, mga kaibigan. Pakinggan po natin sa aklat ng Deuteronomio 4 at ang bersikulo po ay 15. Pakinggan po natin, mga kaibigan, kung ano-ano pa po ang sinasamba ng mga tao. Pakinggan po natin. Ingatan nga ninyong mabuti ang inyong sarili, sapagkat wala kayong nakitang anumang anyo ng araw na magsalita ang Panginoon sa inyo sa Horeb mula sa gitna ng apoy. Baka kayo'y magpakasama at kayo'y gumawa sa inyo ng larawang inanyuan na kawangis ng animang larawan at kaawig na lalaki o babae. Niwarningan po sila ni Moises. Wala kayong nakitang anyo, mga kaibigan, no? Doon sa Horeb, mula sa gitna ng apoy, wala silang nakitang anyo. Kaya sabi ni Moises sa kanila, baka mamaya wala kayong nakitang anyo, gumawa kayo ng larawan na kawangis ng babae o kawangis ng lalaki. Tuloy po natin sa 17. Nakawig ng anumang hayop na nasa lupa, nakawig ng anumang ibong may pakpak na lumilipad sa himpapawid. Hindi lang pala kahawig ng tao, hindi lang pala kahawig ng lalaki at babae, kundi kahawig din ng hayop, kahawig din ng mga ibon, nakawig ng anumang bagay na umuusad sa lupa, kahawig ng anumang isda na nasa tubig sa ilalim ng lupa. Pati kahawig ng ibon, kahawig ng isda, may kagaya ni Dagon. Kasi si Dagon, mga kaibigan, kalahating tao, kalahating isda. No? Yun ang ginawa nilang Diyos-Diyusan, mga kaibigan at mga kapatid. Si Baal naman, ang pagkaagawa nila kay Baal, parang ang itsura ni Baal, parang mga kaibigan, parang toro, no? So, tuloy po natin. At baka inyong itingin ang inyong mga mata sa langit. Ito naman, baka tingnan ninyo ang inyong mata sa langit. Anong sabi? At kung inyong makita ang araw at buwan, at ang mga bituin, 10 buong natatanaw sa langit, ay mabuyo ka at iyong sambahin at paglingkuran na ibinahagi ng Panginoon yung Diyos sa lahat ng mga bayan na nasa silong ng buong langit. Isa pa itong warning, mga kaibigan. Baka ating itingin ang ating mata sa langit at makita natin ang araw, ang buwan at bituin. Baka ito rin po ay ating sambahin. Meron pong sumasamba sa araw, mga kaibigan. Yan nga yung sineselebrate nila pag December 25. Ito yung sineselebrate ng mga pagano na pagsamba sa araw. No? Pinapalabas nila in December 25, birthday ni Kristo. Hindi po. Yung December 25, yun po ay pagsiselebrate nila
sa Diyos ng araw. Mga kaibigan at mga kapatid, itinapat nila yung birthday ni Jesus Christ doon sa kanilang Diyos ng araw na kanilang sineselebrate pag araw ng December 25. Malaking kalapastanganan nyo sa ating Panginoong Kristo na yung kanyang kapanganakan, itapat mo doon sa Diyos ng mga araw na sineselebrate ng mga pagano. Yan po ang napakahirap, mga kaibigan at mga kapatid. No? May sumasamba sa araw, may mga sumasamba sa buwan. Kaya makikita mo yung mga simbahan nila, may simbolong kalahating buwan. No? May sumasamba sa araw. Meron pa nga sumasamba ay Rizal. Kaya nga may mga Rizalista, sumasamba ay Rizal, mga kaibigan at mga kapatid. No? Kaya mahirap po, mga kaibigan. Mapakarami pong Diyos-Diyusan ng mga tao. Hindi lamang po Diyos-Diyusan sa mga nakikita natin. Maging sa ating katawan, meron po tayong Diyos-Diyusan. Pakinggan nyo sa aklat ng Colosas 3 at ang versikulo po ay 5. Ano ang payag ng banal na kasulatan, mga kaibigan? Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nang sa ibabaw ng lupa. Ano ito? Pakikiapi, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Yung pagsamba pala sa Diyos-Diyusan, yung pakikiapid, karumihan, masasamang pita, masasamang nasa, mga kasakiman, na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Hindi lang pala yung mga Diyos-Diyusan na ribulto. Pati pala yung ginagawa natin. Diyos-Diyusan din pala yun, mga kaibigan. At sa ating mga kapatid. At pati yung katigasan po ng ulo. Diyos-Diyusan din po yun, mga kaibigan at mga kapatid. No? Kaya maliwanag na hindi lamang Diyos-Diyusan yung mga ribulto. Pati sa ating sarili, meron din po tayong mga Diyos-Diyusan, mga kaibigan. Yung pakikiapid, karumihan, masasamang pita, mga kasakiman, mga masasamang pagnasa, iyan ay mga pagsamba sa Diyos-Diyusan ayon sa pahayag ng ating Apostol Pablo, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya maliwanag po, mga kaibigan at mga kapatid, na kailangan po tayong bumalik doon sa tunay na Diyos. Huwag na po tayong babalik sa sanlibutan para sumamba pa sa Diyos-Diyusan. Huwag na po, mga kaibigan. Nakalaya na po tayo dyan, mga kaibigan at mga kapatid. Kailangan, pag tayo po nakalaya sa pagsamba sa Diyos-Diyusan, lumipat na po tayo sa pagsamba natin sa tunay na Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Yan po ang pahayag ng ating Apostol Pablo, mga kaibigan. Ano ang pahayag ng ating Apostol Pablo tungkol sa mga Diyos-Diyusan, mga kaibigan at mga kapatid? Kailangan makabalik po tayo, no, sa ating pagsamba sa tunay ng Diyos. At ang tunay na Diyos na ito, mga kaibigan, ito po ay Espiritu. Walang laman at buto. Ito po yung dapat nating paglingkuran. Pakinggan niyo po sa aklat ng Galatia 4. At ang versikulo po ay 8. Pakinggan po natin. Gayunman ng panahong yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. Meron po, mga kaibigan, sa katutubo, tayo po'y naalipin sa katutubo sa mga hindi Diyos. Marami po tayong kinikilalang Diyos, mga kaibigan. Dito lang sa Pilipinas, mga kaibigan, dati ang ating mga kinikilalang Diyos, yung mga anito. No? Yung mga anito, bawa, 3 anito, sinasamba ng mga tao yan. Pag nakita nila yung araw, sinasamba nila. Dumating po, mga kaibigan, yung mga Espanyol sa Pilipinas, no? Yung 1521, dumating rito yung mga Espanyol, naganap yung unang misa doon sa Limasawa kay Padre Pedro Valderrama. Ginanap nila yung misa sa Limasawa. Yung mga anito po natin, hindi po nila tinanggal yon. Ang ginawa nila, mga kaibigan, yung anito na yun, yung 3 anito, hindi po nila tinanggal. Nilagyan po nila yun ng pangalan. No? Yung isang anito, yun po si Papa Jesus. Yung isang anito, yung po si Jose. At yung isang anito, yung po si Maria. No? Sinakyan nila yung anito natin ng unang panahon. Nilagyan po nila ng pangalan, mga kaibigan. Nilagyan po nila ng mukha. Kaya yung ating mga ninuno, hindi nagalit doon sa mga Espanyol. Kasi binigyan nila ng pangalan, yung 3 anito.
Binigyan nila ng mga muka. Etong isang anito na to, ito si Jesus. Yung isang anito na ito si Mary. Yung isang anito na ito si Jose. Kaya yung mga kababayan natin, mga kaibigan, hindi po sila nangamba. Hindi nila inaway yung mga Espanyol. Kasi yung kanilang kinikilala na tatlong anito, ay meron palang katumbasyon, mga kaibigan at mga kapatid. No? Kaya nadaya talaga yung ating mga kababayan. Kung paano, bakit sila sumamba sa mga Diyos-Diyusan, mga kaibigan at mga kapatid. Ayan, ng 1521, naganap doon yung unang misa sa Limasawa, dala-dala po rito ng mga Espanyol, nila Magellan. Hindi po yun tunay na aral. Hindi po yun tunay na Kristyanismo, mga kaibigan at mga kapatid. Yung po ay peking Kristyanismo, mga kaibigan. Galing yun kay Constantine. Si Constantine, mga kaibigan, siya po ay nagpanggap na siya ay na-convert sa Kristyanismo. At yung pinaliganap niyang Kristyanismo, hindi po yung tunay na Kristyanismo itinatag ni Kristo. Mga kaibigan at mga kapatid. Bakit po, mga kaibigan? Kasi sa panahon ni Constantine, yung binabautismuhan, yung mga sanggol. Kay Kristo, mga kaibigan, ang binabautismuhan. Si Kristo nga, 30 anyos ng kabautismo. Kaya napakalayo ng aral nila doon sa tunay na Kristyanismo na itinatag ng ating Panginoong Kristo, mga kaibigan at mga kapatid. Yan po ang nakakalungkot. Kaya hanggang ngayon, naalipin po ang ating mga lolo at lola. Hanggang sa panahon po natin, sila po ay naalipin sa pagsamba sa Diyos-Diyusan sapagkat hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos, mga kaibigan. Yan po ang nakakalungkot. Utos ba ng Diyos na ating kilalanin ang Diyos, na magaling natin kilalanin ang Diyos? Pakinggan nyo, mga kaibigan. Sa aklat po ng Roma 1 at ang versikulo po ay 19. Ano ang pahayag po ng banal na kasulatan, mga kaibigan at mga kapatid? Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila, sapagkat ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Sapagkat ang mga bagay niyang hindi nakikita buhat panangalangin, ang sanlibutan ay nakikitang maliwanag, sapagkat anto sa pamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang wala silang madahilan. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, ay hindi nila niluwalhating siyang tulad sa Diyos. Ayan po ang mahirap, mga kaibigan. Kaya kailangan po natin ang Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, yun po ang naging kainaan po ng ating mga ninuno. Hindi po nila nakilala ang tunay na Diyos. Kaya pinasok po tayo ng peking Kristyanismo. Noong 1521, pinasok po tayo nila Magellan. Dala-dala po na peking Kristyanismo. Tinuruan po tayong sumamba sa Diyos-Diyusan, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya hanggang ngayon, naaalipin po ang ating mga lola, ating mga pamilya, ating mga kamag-anak sa pagsamba sa Diyos-Diyusan, mga kaibigan, dahil sa mga bagay na yan. No? Tingnan po natin, meron atang mga katanungan. Okay. Father Raymond, Resurrection. May tanong po, bro. Hindi ako pumupunta sa simbahan, pero manalangin ako sa Diyos. Hindi ako gumagawa ng masama sa aking kapwa. Hindi ba paglilingkod na sa Diyos yung mga bagay na yun? Okay, mga kaibigan. Kasi ang lumalabas, nagiging, hindi ako nagsasamba, no? Yan natin yung punto ng kapatid. Hindi ako pumupunta ng simbahan, pero manalangin ako sa Diyos. Hindi ako gumagawa ng masama sa aking kapwa. Hindi ba paglilingkod sa Diyos yung mga bagay na yon? Ito, mga kaibigan, parang ito si Cornelio. No? Si Cornelio, mga kaibigan, hindi pa po siya miyembro ng Iglesia ng Diyos. Pero si Cornelio, gumagawa po siya ng mabuti. Pero kailangan po ni Cornelio, kailangan niyang mabautismuhan at matanggap niya ang Espiritu Santo. Hindi naman porket, mga kaibigan, na gumagawa po tayo ng mabuti at tapos tayo ay nanalangin, hindi na kailangan magsamba. Bakit po, mga kaibigan? Wala rin pong saysay yung itinayong iglesia ng ating Panginoong Kristo.
At doon sa iglesia ng ating Panginoong Kristo, mga kaibigan, doon po natin ginaganap yung ating pagsamba sa Kanya, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya, eto mga kaibigan, napakalaga ito, yung pagsamba. Ano po ba ang kahulugan ng pagsamba? Para sa nagtanong, mga kaibigan, kasi kailangan malaman niyo po kung anong kahulugan ng pagsamba. Sa aklat po ng Roma 12 at ang versikulo po ay 1. Ano po ba ang kahulugan ng pagsamba ayon po sa ating Apostol Pablo? Pakinggan po natin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Yung pagsamba, mga kaibigan, sabi rito mga kaibigan sa English, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So mga kaibigan, sabi diyan, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, at kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Meron po tayong pagsamba, mga kaibigan. At saan po ba ginaganap yung ating pagsamba? Pagka ikaw ba'y manalangin lang sa bahay mo, sapat na ba yun? Hindi lang po, mga kaibigan at mga kapatid. Kailangan din po natin, mga kaibigan, na tayo po ay umatin sa mga pagkakatipon. Painggan niyo po sa aklat ng Hebreo 10:25, painggan niyo mga kaibigan. Dahil doon sa ating pagkakatipon, doon po natin ginaganap yung ating pagsamba. Yung pagkakatipon, hindi po yung pagsamba. Sa pagkakatipon, doon po natin ginaganap yung ating pagsamba. Doon nauudyukan yung ating pagmamahalan sa isa't isa bilang magkakapatid. 10:24 ng Hebreo, painggan niyo mga kaibigan. At tayo'y magtinginan upang tayo'y mga udyukan sa pag-iibigan at mabubuting gawa, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang mga araw. Meron pong pagkakatipon, mga kaibigan. Kaya nga pag araw ng Sabat, ang mga Hudyo, sila po ay nagkakatipon sa araw ng Sabat. Doon po nila ginaganap yung kanilang pagsamba. Doon po sila naghahandog, mga kaibigan. Kaya tayo po, mga kaibigan, kung tayo po ay dadalo sa iglesia ng Diyos, mga kaibigan, doon natin inihahandog sa Diyos yung ating katawan. Sa bahay ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. No? Sa bahay ng Diyos, nandoon po yung pagsamba. Hindi naman pwede na magpupuri ka sa pabrika. Hindi naman na lahat ng mga bagay na gusto mong pagsamba sa Diyos, magagawa mo sa kanyang iglesia. Pero sa pabrika, sa public place, sa iba't ibang lugar, sa opisina mo, hindi mo magagawa yun ng makakapalalangin ka siguro. Pagka wala ng tao, kaya manalangin ka pagka ikaw kakain. At pagka alam mo na mga kasama mo na ikaw ay Kristiyano. Pero meron pong pagkakatipon. Meron pong talagang pinakalugar na ang Panginoon, meron po siya talagang place na ibinigay sa atin para doon po tayo magkatipon. Doon natin sambahin ang kanyang pangalan. Kasi yung pangalan ng Diyos, nasa kanyang iglesia, 12:5 ng Deuteronomio, pakinggan niyo mga kaibigan at mga kapatid. Ganito po ang payag ng banal na kasulatan. Ito po ang payag ng Biblia. Sabi rito ay ganito. Kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng inyong mga lipi at paglalagyan ng kanyang pangalan sa makatwid bagay sa kanyang tahanan ay inyong hahanapin at doon kayo paroroon. Meron pong tahanan ang Diyos. At sa tahanan po ng Diyos, nandoon po yung kanyang pangalan.
Yung sinasamba po natin sa Diyos, yung kanyang pangalan, kaya nga sabi ni Kristo, Ama namin nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Yung pangalan ng Diyos, nandoon sa bahay ng Diyos. Yun yung dakong kanyang pipiliin na paglalagyan ng kanyang pangalan. Kaya ngayon mga Hudyo sumasamba sila sa Jerusalem Kasi sa Jerusalem, nandun ang Panginoon. Nandun yung kanyang pangalan, mga kaibigan at mga kapatid. Paenggan po natin, mga kaibigan. Anong katunayan na nandoon, mga kaibigan, sa bahay ng Diyos? Paenggan po natin sa aklat ng Biblia, no? Dito sa nasabi doon ang bahay ng Diyos ay nasa Jerusalem. Mikas, Kapitulo 1, at ang versikulo po ay 4, no? Mikas 1:2. Dinggin ninyo ang bayan ninyong lahat. Dinggin mo o lupa at lahat ng nasa iyo. Ang Panginoon Diyos ay magiging saksi laban sa iyo. Ang Panginoon ay mula sa kanyang banal na templo. So, mapansin natin, ang Panginoon ay mula sa kanyang banal na templo. Ito pa ang sabi sa aklat ng saan pa yun yung talata na yun? Okay, excuse me. So, ang bahay ng Diyos, mga kaibigan, nandoon po yung kanyang pangalan. Mga kaibigan at mga kapatid, hindi ko lang mahanap yung talata, no? Medyo nakakalimutan po natin. Kaya napakalaga na meron talagang place na dapat nating sambahin. Kaya sumasamba ang mga Hudyo, mga kaibigan, sa Jerusalem. Pero ngayon, mga kaibigan at mga kapatid, sabi ni Kristo, mula ngayon, hindi na kayo sasamba sa bundok. Hindi na kayo sasamba sa Jerusalem. Bakit? Meron na kasing isang bayan na pinili ang Diyos sa mga Hintil. Doon po tayo sasamba, mga kaibigan at mga kapatid. Painggan nyo sa Gawa 15. Ito ang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ni Pablo, ay ganito. Sa aklat ng 15:14 ng Gawa, sinaysay na ni Simeon kung paano dinalaw na ng una ng Diyos ang mga Hintil upang kumuha sa kanila ng isang bayan sa kanyang pangalan. Kukuha ang Diyos sa mga Hintil ng isang bayan sa kanyang pangalan. Ano ito? Tuloy po natin. At dito'y sasang-ayon ang mga salita ng mga propeta gaya ng nasusulat. Pagkatapos ng mga bagay nito'y ibabalik ko muli kung itatayo ang tabernakulo ni David na nabagsak. At muli kong itatayo ang nangasira sa kanya at ito'y aking itatayo upang hanapin ng nalabi sa mga tao ang Panginoon at ang lahat ng mga Hintil na tinatawag sa aking pangalan. Doon sa tabernakulo ni David na walang iba sa panahon po natin, yung po ang iglesia, doon po titipunin ang mga Hintil, ang mga Hudyo at Grego. Titipunin sila, mga kaibigan, mga kapatid, doon sa iglesia. Sapagkat yung iglesia, nandoon po ang kanyang pangalan. Doon po tatahan ang kanyang pangalan at yung kanyang pangalan sa iglesia, yun po ang ating sasambahin. Yun po ang ating luluwalatiin, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi po sapat na mananalangin lang po tayo sa bahay. Buti sana kung nasa kulungan tayo, kagaya ni Daniel. Nasa kulungan si Daniel, no? Si Daniel, nandun siya sa yugid ng leon. Nanalangin po siya, mga kaibigan at mga kapatid. Nalangin siya sa Diyos. Wala naman dahilan para hindi tayo makapagpunta sa iglesia Kasi hindi naman tayo nakagapos Hindi naman tayo nakatali, mga kaibigan, mga kapatid. Ibig na ng Diyos, mga kaibigan, kasi nga, kung sa iglesia nga ng Diyos, hindi po tayo makarating. Tapos gusto natin makapunta ng langit. Mga kaibigan at mga kapatid. Hindi lang po sapat na manalangin po tayo kasi kahit nga mga magnanakaw, kahit mga samang tao, manalangin po sila. Halimbawa, sabihin natin na hindi man ako gumagawa ng masama. Hindi man ako gumagawa ng masama. Kaya kahit hindi ako magsamba, okay lang. Ganun pa ang katwiran, mga kaibigan at mga kapatid. Painggan nyo sa aklat ng unang Korinto. Anong sabi ng Diyos, mga kaibigan? Tungkol sa mga mababait. Ito, mababait na ito. Hindi gumagawa ng kasalanan ito, pero ang sabi ng Diyos ay ganito. Sa unang Korinto 1 at ang versikulo po ay 19. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong
at isasawala ko ang kabaitan ng mabait. Kahit mabait ka pa, kung hindi ka naglilingkod sa Panginoon, sabi ng Diyos, isasawala ko ang kabaitan ng mabait. Kaya nga si Cornelio, kahit mabait si Cornelio, kailangan ni Cornelio, maanib siya sa iglesia. Pero mabait si Cornelio. Tumutulong siya sa mga tao. Mga kaibigan at mga kapatid. Pero kailangan niya maanib sa iglesia. Kasi ang Diyos naglagay ng iglesia para doon po natin ganapin yung ating pagsamba, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Kaya napakalaga na tayo po ay maglingkod. Ito po, sa Ezra chapter 1, verse 3. Ito yung hinahanap ko agad no? Sino mang sa inyo sa kanyang buong bayan, sumakanya nawa ang kanyang Diyos. At umahon siya sa Jerusalem na nasa Huda at itayo ang bahay ng Panginoong Diyos sa Israel. Siya'y Diyos na nasa Jerusalem. Sino mang naiwan sa alimang dako ng kanyang pinakikipamayan, tulungan siya ng mga lalaki sa kanyang kinaroroonan ng pilak at ng ginto at ng mga pag-aari at ng mga hayop bukod sa kusang handog sa bahay ng Diyos sa Jerusalem. Sa 5, na magagayon nagsibangon ang mga pangulo ng mga sambayan ng mga magulang ng Huda at ni Benjamin at ang mga saserdote at mga Levita sa makatulbagay lahat ng mga diway kinilos ng Diyos at magsiyaong itayo ang bahay ng Panginoon na nasa Jerusalem. Doon po sa bahay ng Diyos na sa Jerusalem, doon po nila inihahandog ang kanilang handog sa Diyos. Ito po yung dakong pipiliin ng Diyos. Kung saan doon mo ihahandog ang iyong handog. Yung iglesia po ngayon, mga kaibigan, ito yung dakong pinili ng Diyos upang ihandog mo sa Diyos ang iyong sarili, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi lang po sapat na tayo po'y manalangin. Dahil hindi naman po tayo nakagapos, mga kaibigan. Kung kaya po natin dumalo, kaya po natin pumunta na sa iglesia, sa pagsamba, makakadalo po tayo, hindi po tayo nakagapos, no? Sabi po ng Bible sa 1 Corinto 1:19, isasawala ko ang kabaitan ng mabait. Kahit mabait pa tayo, mga kaibigan. Kung hindi naman batay sa banal na kasulatan, yung ating kabaitan. Si Cornelio po, mabait po siya. Gumagawa po siya ng mabuti. Pero ang kailangan po ni Cornelio, para siya po ay maligtas, kailangan niyang mabautismohan sa tubig at espiritu at makaanib siya sa iglesia, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi lang po sapat yung mabait. Marami po mabait ngayon. Marami tumutulong, marami namibigay. No? Marami tumutulong sa kapwa. Pero ang gusto po ng Diyos, mga kaibigan, kahit mabait ka, kung hindi ka naman naglilingkod sa Diyos, hindi ka naman kumikilala sa Diyos, pagdating ng araw, sabi ng Panginoon, huling talata po, sa 2 Tesalonica 1 at ang bersikulo po ay 8. Pakinggan po natin, mga kaibigan at mga kapatid. Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Maghihiganti ang Diyos sa mga hindi umilala sa Kanya. Merong mabait, mga kaibigan, pero hindi naniniwala sa Diyos. No? Yung ating kapatid, ako alam ko naniniwala siya sa Diyos. Kasi nananalangin nga siya sa Diyos. Pero hindi nga lang siya dumadalo sa pagsamba. So, kailangan, mga kaibigan, mga kapatid, kung tayo po ay susunod sa Diyos, kailangan kumpletuhin na po natin, mga kaibigan. No? Ating panalangin, kailangan tayo po ay dumako sa ating pagsamba at doon sa ating pagsamba sa iglesia, doon po natin inihandog ang ating sarili sa ating Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. So, patiin po natin yung ating mga kaibigan. Salamat, Brother Arjen, napakalinaw ng talata. Okay. Yes, marami ang hindi nakakalam dyan. Salamat, Brother Luis. Sa lahat po ng ating mga kapatiran na patuloy sumusubaybay sa Apostolic Back the Bible. So, patuloy po tayong makinig at pagpalain po tayo ng ating Panginoong Kristo. Tayo po ay magkita-kita muli sa araw po ng Huwebes. Ito po muli ang inyong lingkod na si Brother Ariel Ibarra. Bumabati po sa inyo ng isang magandang gabi. Ito po, Apostolic Back to the Bible.